Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pamilya? Halina't samahan ninyo akong muli sa isang paglalakbay na puno ng lihim, sakit at pag-asa. Sinasabi nila, lahat ay kayang bilhin ng pera. Ang pinakamagagaling na doktor, ang pinakamasasarap na pagkain, ang pinakamalaking mansyon. Ngunit paano kung ang tanging lunas na kailangan ay isang bagay na hindi nabibili? Isang payapang puso at isang himig mula sa nakaraan. Dumagundong ang tunog ng teleponong ibinagsak sa mamahaling kahoy ng lamesa ni Alon Montenegro. Kasabay nito ang pagguhit ng galit sa kanyang mga mata. Isang galit na pinanday ng 2 buwang pag-aalala at kawalan ng pag-asa. Walang silbi. Sigaw niya sa katahimikan ng kanyang marangyang opisina sa loob ng Hacienda de la Esperanza. Ang mga salita ay tila lason na lumabas sa kanyang bibig. Sa labas, perpekto ang lahat. Ang hardin ay namumulaklak. Ang mga katulong ay abala sa kanilang gawain. At ang sikat ng araw ay nagbibigay buhay sa buong hacienda. Ngunit sa loob ng mga pader na yon, sa loob ng puso ni Alon, may isang unti-unting namamatay. Ang kanyang anak. Ang kanyang kaisa-isang anak na si Sinag, 2 buwan. 60 araw na tila isang walang katapusang parusa. 60 araw ng pagtanggi ni Sinag na kumain. Ang pinakamahuhusay na pediatric specialist, nutritionist, at child psychologist sa buong bansa ay sumuko na. Walang sakit. Walang pisikal na dahilan. Ang sabi nila, nasa isip lang daw ng bata. Ngunit paano mo gagamutin ang isang bagay na hindi mo nakikita? Bumukas ang pinto at pumasok si Isla, ang kanyang asawa. Nakasuot ito ng isang eleganteng puting bestida at ang kanyang mukha ay pinalamutian ng isang perpektong ngiti. Isang ngiting hindi kailanman umabot sa kanyang mga mata. "Darling, I was just talking to the caterer for our anniversary party." Wika nito, ang boses ay kalmado at tila walang anumang problema sa mundo. "I think we should go with the European menu. Mas sosyal tingnan." Nanlisik ang mga mata ni Alon. Party? Isla. Nasa bingit ng pagkakasakit ang anak natin. At yan ang iniisip mo? Hindi na bago ang ekspresyon ni Ahila. Lumapit ito at inayos ang kurbata ng asawa. "Alon, the doctor said it's psychological. He's just being difficult. Ginagawa lang niya yan para makuha ang atensyon natin. Huwag nating hayaang kontrolin ng isang bata ang buong buhay natin. Besides, this party is important for your business partners." Para kay Alon, ang mga salita ni Isla ay sampal sa kanyang pagkatao. Nakikita niya ngayon ang malaking pader sa pagitan nilang dalawa. Isang pader na matagal nang nandoon, pero ngayon lang niya piniling harapin. Ang pag-aalala ni Isla ay hindi para sa anak nila, kundi para sa imahe ng kanilang perpektong pamilya. Tumayo siya at lumabas ng opisina, hindi na pinansin ang pagtawag ni Ayla. Dumiretso siya sa security room kung saan naroon ang mga monitor ng CCTV. Doon, sa isa sa mga screen, nakita niya ang isang eksenang nagpatigil sa kanyang mundo. Nasa playroom si Sinag, nakaupo sa isang sulok, payat at matamlay. Sa harap niya, nakaluhod ang isang babae. Ito si Liwayway Di Makulangan, ang huli sa mahabang listahan ng mga aplikanteng yaya na kanyang ininterview kaninang umaga. Isang simpleng babae mula sa probinsya, may mga kalyo sa kamay at may suot na luma ngunit malinis na bestida. Sa lahat ng mga aplikante, si Liwayway lang ang hindi nagdala ng mga diploma o mga sulat ng rekomendasyon. Ang tanging dala niya ay isang maliit na bayong at isang sinseridad sa kanyang mga mata na nakapag-alinlangan kay Alon. Ngunit ngayon, habang pinapanood niya ito sa monitor, nakita niya ang isang bagay na kakaiba. Hindi pinipilit ni Liwayway si Sinag. Hindi niya ito sinusubukang suhulan ng mga laruan o pilit na sinusubuan ng pagkain. Nakaupo lang ito roon. Sa sahig, ilang talampakan ang layo mula sa bata. Payapa, tahimik,
Ang presensya niya ay tila isang mahinahong tubig na unti-unting pinapakalma ang isang maalong dagat. Nagpa siya si Alon. Pumunta siya sa playroom. Napatayo si Liwayway nang makita siya. Bakas sa mukha nito ang kaba. Si Sinag naman ay hindi man lang gumalaw. Bibigyan kita ng trabaho. Malamig na sabi ni Alon. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Tulad ng isang negosyanteng nagsasara ng isang deal. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Liwayway. May isa akong kondisyon. Ano po iyon, sir? Mahinang tanong ni Liwayway. May 3 araw ka. Matigas na wika ni Alon. 3 araw para mapakain ang anak ko. Kung sa loob ng 3 araw ay hindi pa rin siya kumakain, makakaalis ka na. Walang bayad. Walang tanong. Maliwanag? Nakita ni Alon ang paglunok ni Liwayway, ang pagdaan ng takot at pag-aalinlangan sa mga mata nito. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, tumango ito ng dahan-dahan. Opo, sir. Maliwanag po. Tumalikod si Alon at naglakad paalis. Iniwan ang dalawa sa playroom. Bumalik siya sa kanyang opisina, sa kanyang upuan, at sa kanyang monitor. Pakiramdam niya ay wala ring mangyayari. Isa na namang kabiguan, lumipas ang mga oras, dumating ang gabi. Si Alon ay nanatili sa kanyang opisina, nalulunod sa mga papeles at sa sarili niyang mga demonyo. Hindi niya namalayan ang oras hanggang sa mapansin niyang madilim na sa labas. Muli niyang sinulyapan ang monitor ng playroom, handa nang umuwi at harapin ang isa na namang gabing puno ng katahimikan. Ngunit may narinig siya, isang himig. Mahina, ngunit malinaw. Isang boses na kumakanta ng isang lumang uyayi. Ang himig ay malambing, puno ng isang di maipaliwanag na kalungkutan, ngunit may dala ring kapayapaan. Sa una, kumunot ang noo ni Alon. Iniangat niya ang kanyang kamay upang pindutin ang intercom at sawayin ang bagong katulong, ngunit natigilan siya. Huminto ang kanyang daliri, ilang pulgada mula sa buton. May kung anong pumigil sa kanya. Ang kanta? Hininaan niya ang ilaw sa kanyang opisina at itinuon ang buong atensyon sa monitor. Pinalakas niya ang volume. Ang boses ni Liwayway ay mas naging malinaw, umaalingaw-ngaw sa mamahaling speaker system na tila ito'y isang multo mula sa nakaraan. At si Alon ay hindi na sa monitor nakatingin. Ang kanyang mga matay nakapikit, ngunit ang kanyang isip ay naglalakbay pabalik. Pamilyar ang bawat nota, ang bawat salita. Isang alaala na matagal na niyang ibinaon sa limot ang biglang lumitaw. Isang maliit na batang lalaki, nakahiga sa isang duyan sa ilalim ng puno ng mangga. Ang banayad na hangin, ang amoy ng mga bulaklak ng sampagita, at ang isang malambing na tinig na nagpapatulog sa kanya. Ang tinig ng kanyang yaya, ang babaeng mas itinuring niyang ina kaysa sa sarili niyang ina. Ang babaeng bigla na lang nawala sa buhay niya na sinabi ng kanyang ina ay isang magnanakaw. Unti-unti, iminulat ni Alon ang kanyang mga mata na puno ng pagtataka at pagkalito ang kanyang puso. Ang katawan niya ay nanigas. Sa screen, si Sinag ay gumapang na palapit kay Liwayway. Nakahiga na ito ngayon sa sahig. Ang ulo ay ilang pulgada na lang mula sa kandungan ng dalaga. Ang mga matay nakapikit na rin na tila dinadala ng kanta sa isang payapang panaginip. Hindi ito ang himala na inaasahan ni Alon. Hindi pa kumakain si Sinag, ngunit sa isang iglap, sa pamamagitan ng isang simpleng kanta, nagawa ni Liwayway ang hindi nagawa ng pinakamahuhusay na eksperto sa bansa. Binigyan niya ng kapayapaan ang kanyang anak. Pero hindi iyon ang gumulantang sa buong pagkatao ni Alon. Iisa lang ang tanong na umikot sa kanyang isipan. Isang tanong na bumutas sa pader ng yelo na matagal nang bumalot sa kanyang puso. Ang kantang iyon, ang oyayi na iyon, iyon ang kantang kinakanta sa kanya ng kanyang yaya, mahigit 20 taon na ang nakalipas. Isang kantang silang dalawa lang ang nakakaalam. Paano?
Paano nalaman ng isang estrangherang tulad ni Liwayway ang himig ng kanyang nakaraan? Pakiramdam ni Liwayway ay para siyang pumasok sa isang magandang kulungan. Ang Hacienda de la Esperanza ay perpekto sa bawat sulok, mula sa kumikinang na sahig na gawa sa marmol hanggang sa mga antigong florera na naglalaman ng mga bulaklak na tila hindi nalalanta. Malinis ang hangin, ngunit malamig. Tahimik, ngunit walang kapayapaan. Ito ay isang bahay, ngunit hindi isang tahanan. Ipinilig ni Liwayway ang kanyang ulo. Hindi siya naroon para husgahan ang mansyon. Naroon siya para sa isang misyon, isang pangakong binitawan niya sa puntod ng kanyang ina. At ang unang hakbang ay ang alagaan ng batang si Sinag. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng playroom. Ang silid ay mas malaki pa sa buong bahay nila sa Baryo Amihan. Puno ito ng mga laruan, mga robot na kumikislap, mga kotseng de remote control, mga librong makukulay ang pabalat. Ngunit lahat ng iyon ay nakasalansan ng maayos sa estante. Tila hindi pa nagagalaw, tila palamuti lamang. Sa gitna ng lahat ng karangyaan, nakaupo si Sinag sa isang sulok, yakap ang kanyang mga tuhod. Isang maliit na islang naliligaw sa gitna ng malawak na karagatan ng mga mamahaling bagay. Nakaramdam ng habag si Liwayway. Ang mga bata sa kanilang baryo ay masayang naghahabulan sa dalampasigan kahit na ang tanging laruan nila ay mga tansan at lumang gulong. Ang batang ito, mayroon ng lahat, ngunit ang lungkot sa kanyang mga mata ay mas malalim pa sa dagat na kanyang nilakihan. Hindi siya nagsalita. Pumasok siya sa silid at nagsimulang mag-ayos. Habang nagpupunas ng alikabok sa mga laruan, sinimulan niyang kausapin ang bata na parang matanda, na parang kaibigan. Alam mo, Sinag, panimula niya, ang boses ay mahinahon. Sa amin sa Baryo Amihan, ang mga bahay ay maliliit lang, gawa sa kawayan. Pero ang mga bintana, laging bukas, para daw makapasok ang malamig na hangin mula sa dagat. Hindi sumagot ang bata, ngunit napansin ni Liwayway na bahagya itong sumulyap sa kanya. Nagpatuloy siya. Ang mga laruan namin doon, mga bangkang papel. Pinapalutang namin sa tabing dagat. Nag-uunahan kami kung kaninong bangka ang unang makakarating sa buhangin. Simple lang, pero masaya. Kinuwento niya ang lahat. Ang tunog ng mga alon sa gabi, ang amoy ng inihaw na isda, ang kislap ng mga bituin kapag walang kuryente. Ibinahagi niya ang kanyang mundo, isang mundong simple at puno ng buhay. Sa isang batang nabubuhay, sa isang gintong hawla. Pagkatapos ng halos isang oras, tumayo siya. Gagawa lang ako ng merienda natin, sabi niya, kahit alam niyang hindi ito kakain. Sa malawak at modernong kusina, nakaramdam siya ng pagkailang, ngunit isinantabi niya iyon. May nakita siyang kaunting manok sa ref at bigas sa lalagyan. Agad niyang naisip ang luto ng kanyang ina. Habang naghihiwa ng luya at bawang, sinimulan niyang humimig ng isang pamilyar na kanta. Ang oyayi na itinuro sa kanya ng kanyang ina, ang kantang nagpapakalma sa kanya kapag malakas ang bagyo. Isinangag niya ang bigas at mga sangkap at di nagtagal, ang buong kusina ay napuno ng mabangong amoy ng mainit na arroz caldo. Dinala niya ang 2 maliit na mangkok sa playroom. Inilapag niya ang isa sa sahig, malayo ng kaunti kay Sinag. Ang isa naman ay para sa kanya. Umupo siya sa sahig at nagsimulang kumain. Hindi niya inalok ang bata. Hindi niya ito pinilit. Hinayaan lang niya ang amoy ng lugaw at ang himig ng kanyang kanta na gumawa ng sarili nitong mahika. At gumana nga ito. Dahan-dahan, gumapang si Sinag papalapit. Ang mga mata nito ay nakatutok sa mangkok na para sa kanya. Huminto ito sa tapat ng pagkain, tila nag-aalinlangan. Tumingin ito kay Liwayway na ngayon ay buong pusong kumakanta para sa kanya. Sa mga mata ng dalaga, wala itong nakitang pamimilit o pag-aalala, tanging pag-unawa at paanyaya. Dahan-dahan, itinaas ng bata ang kanyang maliit at nanginginig na kamay. Hinawakan niya ang kutsara.
Sumandok siya ng kaunting lugaw at dinala ito sa kanyang bibig. Napatigil sa pag-awit si Liwayway. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Isang luhang dala ng tagumpay at awa. Sinag. Ang bata ay kumakain. Habang nakatitig ang bata sa kanya, muli itong sumubo. At isa pa. At isa pa. Sa kalagitnaan ng tahimik at sagradong sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto. Anong nangyayari dito? Ang boses ni Alon Montenegro ay matigas at puno ng awtoridad. Ngunit nang makita niya ang eksena, ang kanyang anak, na sa wakas ay kumakain, at ang babaeng nakaupo sa sahig na tila isang anghel na nagbabantay, ang lahat ng tigas sa kanyang mukha ay biglang naglaho. Napalitan iyon ng pagkagulat, pagtataka, at isang emosyon na hindi kayang pangalanan ni Liwayway. Nakatitig lang ito sa kanya, hindi sa bata, kundi sa kanya. Ang mga mata nitong laging malamig at mapanuri ay tila biglang nakakita ng isang bagay na hindi nito inaasahan. Napatayo si Liwayway, biglang nahiya. "Sir, kumakain na po siya." Hindi sumagot si Alon, na natili lang itong nakatayo sa may pinto. Sementado sa kinatatayuan, ang titig ay malalim at nakakalunod. Sa katahimikan na namagitan sa kanila, may isang bagong tensyon na nabuo. Isang bagay na mas komplikado pa sa relasyon ng isang amo at isang katulong. At sa sandaling iyon, isang anino ang humarang sa liwanag mula sa pinto. Pumasok si Ayla, may ngiti sa kanyang mga labi. "Darling, anong..." Napatigil ito. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa asawa, patungo kay Sinag na may hawak na kutsara at huli kay Liwayway. Ang ngiti sa mga labi ni Aisla ay unti-unting naglaho, na parang isang bulaklak na biglang nalanta sa gitna ng malamig na gabi. Nanigas ang kanyang mukha nang makita ang paraan ng pagtitig ng kanyang asawa sa bagong katulong. Isang tingin na sa loob ng maraming taon nilang pagsasama ay hindi niya kailanman natanggap. Para kay Aisla Fuentebella Montenegro, ang tagumpay ay isang sandata, at ang babaeng simple na nagngangalang Liwayway sa isang iglap ay tila naagaw ang sandatang yon mula sa kanya. Ang paraan ng pagtitig ni Alon sa babaeng iyon sa playroom, isang tingin na puno ng pagkamangha na hindi pa niya kailanman nakita, ay isang sampal sa kanyang mukha. Sa loob ng 2 buwan, ginawa niya ang lahat para magmukhang isang perpektong ina. Kinausap niya ang pinakamahuhusay na doktor, naghanda ng mga mamahaling pagkain na itinapon lang, at nagpakita ng tamang antas ng pag-aalala sa harap ng ibang tao. Ngunit lahat ng yon ay walang nangyari. Tapos darating ang isang probinsyanang ito. Magluluto lang ng lugaw at kakanta ng isang lumang uyayi, at sa isang hapon lang, nagawa na niya ang himala. Hindi ito himala para kay Isla. Ito ay isang insulto. Kinabukasan, isinuot ni Isla ang kanyang pinakamatamis na ngiti. Isang maskarang gawa sa seda at lason. Ipinatawag niya si Liwayway sa sala. "Liwayway hija," malambing niyang sabi habang inaayos ang isang bulaklak sa florera. "Nagpapasalamat ako sa ginawa mo para kay Sinag. Dahil dyan, naisip kong ituloy na ang aming anniversary party ngayong Sabado. Isang maliit na salo-salo lang para sa aming mga malalapit na kaibigan at business partners." "Naku, mabuti naman po, ma'am," sagot ni Liwayway, baka sa mukha ang sinseridad. Ngumiti si Isla. "At dahil espesyal ka na sa pamilyang ito, gusto kong ikaw mismo ang magsilbi sa mga bisita ko para maipakita ko sa kanila kung gaano kahusay ang mga taong nagtatrabaho dito sa hasyenda." Ang mga salita ay matamis, ngunit ang intensyon ay mapait. Gusto niyang ipamukha sa lahat, lalo na kay Alon, kung saan talaga lulugar si Liwayway, isang katulong. Dumating ang gabi ng Sabado. Ang Hacienda de la Esperanza ay naging isang munting palasyo na kumikinang sa ilaw ng mga chandelier. Ang mga bisita, na pawang mayayaman at makapangyarihan, ay nagkalat sa sala
May hawak na mga kopita ng champagne at si Liwayway sa kanyang simpleng uniforme ay pabalik-balik mula sa kusina. Bit-bit ang isang mabigat na bandehang pilak. Bawat hakbang niya ay maingat. Bawat ngiti ng mga bisita ay tila isang pangungutya. Nararamdaman na niya ang mga mata ni Isla na nakasunod sa bawat galaw niya. Naghihintay na siya'y magkamali. At hindi nga nagtagal, nangyari ang inaasahan ni Isla. Habang inaalok ng inumin ng isang senadora, isang bisita ang biglang humarang sa daan ni Liwayway. Bahagya siyang natabig. Isang kupita ng red wine ang tumapon sa puting-puting alpombra. Ay! Sigaw ng senadora. Lahat ay napatingin. Namutla si Liwayway. Agad na lumapit si Isla. Ang muka ay nagpapakita ng perpektong pagkabalisa. Oh my goodness! Liwayway! Ano ba namang pag-iingat yan? Ang boses niya ay sapat na malakas para marinig ng lahat. Naku, Senator, pasensya na po kayo. Bago lang kasi siya. Taga-probinsya. Hindi pa sanay sa ganitong mga okasyon. Bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa pagkatao ni Liwayway. Gusto niyang magpaliwanag, ngunit alam niyang walang maniniwala. Yumuko na lang siya at nagsimulang linisin ang sahig habang naririnig ang mga bulungan sa kanyang paligid. Kinabukasan, hindi pa tapos si Isla. Habang nag-aayos ito sa kanyang vanity table, ipinatawag niya si Liwayway para kunin ang isang tray. Sa tabi ng pinto, nakalagay ang isang mamahaling antigong florera na galing pa sa Tsina. Nang dumaan si Liwayway, bahagyang iginalaw ni Isla ang kanyang paa, sapat lang para matalisod ang dalaga. Nawala ng balanse si Liwayway. Bumagsak ang tray sa sahig at ang kanyang siko ay tumama sa kinatatayuan ng florera. Blag! Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Napatayo si Isla, ang kamay ay nasa bibig. Ang mga mata ay nanlalaki sa kunwaring pagkagulat. Ang florera ko, tili niya. Pamana pa yan ng lola ko. Liwayway, ano bang problema mo? Wala ka na bang ginawang tama? Dumating si Alon na naalarma sa ingay. Nakita niya ang basag na florera, si Liwayway na nakaluhod sa sahig at nanginginig, at si Isla na tila biktima ng isang malaking trahedya. Tumingin siya kay Liwayway at sa unang pagkakataon, nakita ng dalaga ang pagdududa sa mga mata ng amo. Walang salitang lumabas sa bibig ni Alon bago ito tumalikod at bumalik sa opisina. Para kay Isla, iyon ay isang tagumpay. Nang gabing iyon, habang naliligo si Alon, pumasok si Isla sa kanilang silid at tinawagan ang kanyang kaibigang si Daphne. Hindi mo mai-imagine, Daph, sabi niya sa mahinang boses, puno ng panunuya. Ang galing umarte ng probinsyanang yon, paawa effect. Pero kitang-kita ko, may pagnanasa siya kay Alon. Ang mga tingin niya, parang ahas na handang manuklaw. Narinig niya ang tawa sa kabilang linya. At si Sinag, nagpatuloy si Ihla, ang boses ay lalong naging mapait. Ayan, kumakain na nga. Pero sa babaeng yun lang halos dumidikit. Nakakairita. Para akong nawalan ng papel sa sarili kong pamamahay. Huminga siya ng malalim. Pero huwag kang mag-alala. May plano ako. Kailangan ko lang ng tamang tiyempo para maipakita kay Alon ang tunay na kulay ng babaeng yon. Pagkatapos ng tawag, lumabas si Alon mula sa banyo. Lumapit si Isla sa kanya. Ang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. Hinaplos niya ang braso ng asawa. Darling, malambing niyang sabi. Nag-aalala lang ako. Oo, napakain niya si Sinag. At malaking utang na loob natin yun. Pero, hindi mo ba nararamdaman? May kakaiba sa kanya. Tumingin si Alon sa kanya, naghihintay. Diyos lokota ko ido kaktoy, anbit ma, nguy-ngew tunghay niyo bay. Bulong ni Isla. Tinitiyak na ang bawat salita ay may dalang lason. Baka may iba siyang motibo. Baka pera lang ang habol niya. O baka, may iba pa? Hindi umimik si Alon, ngunit nakita ni Isla ang binhi ng pagdududa na itinanim niya sa isipan nito. Bilang parusa sa pagkakasala nito,
Inutusan ni Isla si Liwayway na linisin ang lumang bodega sa likod ng hardin, isang lugar na puno ng alikabok at mga lumang gamit na matagal nang nakalimutan. Habang nag-aayos ng mga kahon, napansin ni Liwayway ang isang maliit na baul na gawa sa kahoy, nakatago sa ilalim ng isang mesang puno ng agiw. Kakaiba ito sa lahat ng gamit doon. May disenyo ito at mukhang personal. Pinunasan niya ang alikabok sa takip nito at doon, natigilan siya. Nanlaki ang kanyang mga mata at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nakaukit sa takip ng baul ang isang pamilyar na letra. Isang letrang alam na alam niya. Ang letrang D, ang inisyal ng pangalan ng kanyang ina. Ang letrang D na nakaukit sa lumang baul ay tila isang bakal na humigop sa lahat ng lakas sa katawan ni Liwayway. D para sa di makulangan. D para kay Dahlia, ang kanyang ina. Nanginginig ang mga kamay na hinaplos niya ang ukit. Ito ba yon? Ito na ba ang sagot sa mga tanong na matagal na niyang daladala? Sinubukan niyang buksan ang baul, ngunit nakakandado ito. Iginilid niya, tinangkang alugin, ngunit mabigat at matibay ito. Isang lihim na ayaw magpabukas. Sa mga sumunod na araw, ang baul ay naging isang obsesyon, ngunit ang susi ng bodega ay itinatago ni Isla at alam ni Liwayway na ang anumang kahina-hinalang galaw ay maglalagay sa kanya sa panganib. Kaya't ibinaling niya ang kanyang buong atensyon sa tanging liwanag na mayroon sa madilim na mansyon na yon, si Sinag. Ang dating matamlay na bata ay unti-unti nang nagbabalik ang sigla. Kumakain na ito ng maayos at bagamat hindi pa rin nagsasalita, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng muling mangusap. Isang umaga, dinala siya ni Liwayway sa hardin sa isang bahagi na tila napabayaan na. "Tingnan mo, Sinag," sabi ni Liwayway habang tinuturo ang isang tuyot na plat ng lupa. "Ang nanay ko, mahilig magtanim," sabi niya. Ang pagtatanim daw ay parang pag-aalaga ng pag-asa. Kahit gaano katuyot ang lupa, basta't didiligan mo ng pagmamahal, may tutubo at mamumulaklak. Kumuha siya ng isang maliit na pala at isang supot ng buto ng mirasol na dala niya mula sa probinsya. Ipinakita niya sa bata kung paano hukayin ang lupa. Nag-alinlangan noong una si Sinag, ngunit nang ilagay ni Liwayway ang pala sa kamay nito at gabayan ito, unti-unting nawala ang kanyang pag-aalinlangan. Magkasama nilang inihanda ang lupa. Ang maliliit na kamay ng bata, na dati laging nakakuyom, ay natutong humawak sa lupa. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Sinag habang inilalagay nila ang mga buto sa lupa. Mula sa bintana ng kanyang opisina sa ikalawang palapag, nasaksihan lahat ni Alon ang pangyayaring iyon. Nakita niya ang pagbabago sa kanyang anak. Ang dating anino na gumagala sa mga pasilyo ay ngayon naroon sa ilalim ng araw, naglalaro sa lupa, tumatawa ng walang tunog. At sa gitna ng lahat, naroon si Liwayway, isang payapang presensya na nagbibigay buhay hindi lang sa isang pirasong hardin, kundi sa buong hasyenda. Hindi niya namalayan ang mga labi niyang laging tuwid at seryoso ay bahagyang umangat. Isang ngiti, isang nangiting hindi pilit, isang nangiting hindi para sa negosyo. Isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Ang pagdududa na itinanim ni Isla sa kanyang isipan ay tila natabunan ng eksenang nakikita niya ngayon. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Alon. Pagkatapos ng hapunan, naglakad-lakad siya sa labas at natagpuan si Liwayway na nag-iisa sa tabi ng swimming pool, nakatingin sa kumikinang na tubig. Ito na ang pagkakataon niya. "Liwayway," tawag niya. Medyo mas mahina kaysa sa kanyang karaniwang tono. Nagulat ang dalaga at agad na napatayo. "Sir Alon, magandang gabi po." Lumapit siya, may ilang talampakang pagitan sa kanila. "Kamusta si Sinag?"
Tanong niya, isang palusot para simulan ng usapan. Mabuti naman po, sir. Masigla na po siya. Mukhang nagustuhan niya po ang pagtatanim kanina. Tumango si Alon. Ang katahimikan ay medyo nakakailang. Salamat, bigla niyang sabi. Ang salita ay tila bago sa kanyang dila. Salamat sa ginagawa mo para sa kanya. Trabaho ko lang po yun, sir. Hindi. Mabilis na sagot ni Alon. At sa pagkakataong ito, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Liwayway. Ang ilaw mula sa pool ay nagbigay ng kakaibang kislap sa mga mata ng dalaga. Higit pa sa trabaho, ang ginagawa mo. Tumingin siya sa malayo. Saan ka natutong magtanim? Sa nanay ko po. Sa Baryo Amihan, may maliit po kaming hardin sa likod bahay. Doon po ang mundo niya. Nakinig lang si Alon habang nagkukwento si Liwayway tungkol sa kanilang simpleng buhay. Bawat salita niya ay nagpinta ng isang larawan ng isang mundong malayong-malayo sa magulo at pekeng mundo niya. Naramdaman niyang gusto pa niyang malaman ang maraming bagay tungkol sa kanya. Ngunit ang gabi ay hindi maaring magtagal. Nagpaalam na sila sa isa't isa. Ngunit ang kakaibang koneksyon na nabuo sa pagitan nila ay nanatili sa hangin. Kinagabihan, hindi makatulog si Liwayway. Ang imahe ng baul ay bumalik sa kanyang isipan. Ang pag-uusap nila ni Alon ay nagbigay sa kanya ng kakaibang tapang. Kailangan niyang malaman kung ano ang nasa loob. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Nang sigurado siyang tulog na ang lahat, dahan-dahan siyang bumangon. Kumuha siya ng isang maliit na flashlight at isang piraso ng alambre. Tahimik siyang lumabas at naglakad papunta sa madilim na bodega. Ang tunog lang ng mga kuliglig ang kanyang naririnig. Binuksan niya ang pinto ng bodega na nagkikiskisan. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay sumalubong sa kanya. Itinutok niya ang ilaw sa sulok kung saan niya itinago ang baul. Lumuhod siya at sinimulang kalikutin ang kandado gamit ang alambre. Pawis na pawis ang kanyang noo. Bawat maliit na tunog ay nagpapakaba sa kanya. Click! Isang mahinang tunog. Ngunit hindi ito ang tunog ng kandadong bumubukas. Ito ang tunog ng switch ng ilaw. Biglang nagliwanag ang buong bodega. Napapikit si Liwayway sa silaw. At nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang anino ang nakatayo sa may pinto. Isang anino na unti-unti niyang nakilala. Si Alon. Nakatayo ito roon. Ang mukha ay hindi mabasa. Ngunit ang mga mata ay matalim na nakatutok sa ginagawa niya. Ang init at pag-unawa na naramdaman niya kanina sa tabi ng pool ay biglang naglaho na parang bula. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Alon. Ang boses ay malamig at walang anumang emosyon. Naging yelo ang buong katawan ni Alon habang nakatayo sa may pinto ng bodega. Ang babaeng nagdala ng kapayapaan sa kanyang anak ay ngayon nasa harap niya, nahuli sa akto na parang isang magnanakaw sa gabi. Ang mga salitang laso ni Isla ay biglang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Nguingew tunghay niyo, Vai. Baka may iba siyang motibo. Anong ginagawa mo rito? Inulit niya ang tanong. Mas matigas ngayon. Mas may diin. Mabilis na napatayo si Liwayway na itago ang hawak na alambre sa kanyang likuran. Ang mukha niya ay namumutla sa ilalim ng malupit na ilaw ng bumbilya. Sir, pasensya na po. May narinig po kasi akong kaluskos kanina. Akala ko po ay pusa lang. Inayos ko na rin po sana itong mga gamit habang nandito na ako. Isang napakahinang dahilan. Alam ito ni Alon at batay sa takot sa mga mata ni Liwayway, alam din ito ng dalaga. Tumingin si Alon sa baul na nasa paanan ni Liwayway. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa mga mata nito. Gusto niyang maniwala. Isang bahagi sa kanya, ang bahaging nakakita kung paano niya alagaan si Sinag, ang bahaging nakarinig ng kanyang mga kwento sa tabi ng pool, ay gustong-gustong maniwala sa kanya. Ngunit ang Alon Montenegro na isang negosyante, ang Alon na lumaki sa mundo ng panlilinlang at mga nakatagong interes ay hindi kaya.
Hindi niya kayang tumingin ng diretso sa mga mata nitong puno ng pagsusumamo. Ibinaling niya ang tingin sa pader. "Huwag mo nang uulitin ito," sabi niya. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. "Bumalik ka na sa kwarto mo." Tumalikod siya at hindi na hinintay ang sagot nito. Habang naglalakad pabalik sa mansyon, narinig niya ang mahinang pagsara ng pinto ng bodega. Hindi niya ito nilingon. Pakiramdam niya ay may dalawang lobo na naglalaban sa loob ng kanyang dibdib. Ang pagdududa at isang damdaming hindi pa niya kayang pangalanan. Kinabukasan, hindi na niya natiis. Sa seguridad ng kanyang opisina, tinawagan niya ang kanyang pinaka-pinagkakatiwalaang personal na investigador. "Miguel," sabi niya sa telepono, "may ipapahanap ako sa'yo. Isang babae, liwayway di makulangan, taga Baryo Amihan. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. Pamilya, pinagkakautangan, anumang record. Gusto kong malaman kung sino talaga siya." Sa hapunan ng gabing iyon, ang tensyon sa pagitan nilang tatlo, Alon, Isla, at ang anino ni Liwayway, ay halos nahihiwa ng kutsilyo. Si Sinag ay masayang kumakain ng sinigang na niluto ni Liwayway. Hindi alintana ang digmaang namumuo sa paligid niya. "Nakakatuwa talaga," biglang sabi ni Isla habang tinutusok ng tinidor ang kanyang pagkain. "Isang florera na nagkakahalaga ng ₱250,000 ang nabasag, pero ang may gawa, parang walang nangyari. Tila mas mahalaga pa ang marunong magluto ng lugaw kaysa maging maingat sa mga pamana ng pamilya." Isang direktang patama. Napahinto sa pagsubo si Alon. Tumingin siya sa kanyang asawa na may ngiti pa ring mapanlibak sa mga labi. Ang dating Alon ay hahayaan lang itong lumipas. Ngunit ang Alon ngayon, na nakita kung paano ngumiti ang kanyang anak dahil sa babaeng iyon, ay hindi na kaya. "Tama na, Isla." Ang mga salita ay simple, ngunit ang bigat at lamig nito ay nagpatigil sa lahat. Napatingin si Isla sa kanya, hindi makapaniwala. "What did you say?" Sabi ko, "Tama na." Pag-ulit ni Alon, ang boses ay kalmado, ngunit may bakal na determinasyon. "Kumakain tayo." Natikom ni Isla ang kanyang bibig. Ang hapunan ay natapos sa isang nakabibinging katahimikan. Ngunit alam ni Alon na hindi doon nagtatapos ang lahat. Ang binhi ng pagdududa ay naroon pa rin. Kinagabihan, hindi siya mapakali sa kanyang pag-aaral. Ang imahe ng baul sa bodega ay bumalik sa kanyang isipan. May kung anong pamilyar dito. Isang pakiramdam na tila bahagi ito ng kanyang nakaraan. Iniwan niya ang kanyang mga papeles at nagtungo sa lumang silid ng kanyang ina, isang lugar na bihira ng buksan. Binuksan niya ang mga aparador, ang mga lumang kahon. Naghahanap siya ng hindi niya alam kung ano. Marahil ay isang lumang susi. Naalala niya na ang kanyang ina ay may isang lalagyan ng mga susi para sa lahat ng bagay sa hasyenda. Ngunit wala siyang nakita. Ang tanging nahanap niya ay mga lumang album ng litrato at mga alahas na matagal nang hindi na isusuot. Bumalik siya sa kanyang opisina. Lalong gulong-gulo ang isipan. Sino ka ba talaga? Liwayway di makulangan. Ano ang itinatago mo? Habang iniisip niya ito, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang pribadong numero. Si Miguel. "Sir," sabi ng boses sa kabilang linya, "may nakuha na po ako. Medyo mahirap lang po dahil halos walang record ang pamilya nila." "Just tell me what you found." Walang pasensyang sabi ni Alon. Nag-alinlangan sandali ang investigador. "Sir, wala naman po siyang criminal record. Malinis po. Ang tanging lumabas lang ay malaki ang pagkakautang ng pamilya nila dahil sa pagkakasakit ng kanyang ina, si Dalia Di Makulangan, na pumanaw na rin po." Kumunot ang noo ni Alon. "Iyon lang?" "May isa pa po, sir," sabi ni Miguel. "At medyo kakaiba po ito. Yung apelyido niyang Di Makulangan, lumabas po sa mga lumang employment records ng hacienda ninyo." Napatuwid ng upo si Alon, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nagpatuloy ang investigador,
Hindi alam ang bigat ng kanyang mga salita. May isang Dahlia di Makulangan na nagtrabaho dyan bilang yaya. Mahigit 20 taon na po ang nakalipas. Tinanggal daw po sa trabaho dahil sa kaso ng pagnanakaw. Ang telepono ay tila naging isang piraso ng yelo sa kamay ni Alon. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Ang oyayi, ang pamilyar na himig, ang pangalan, Dahlia, ang apelyido, di Makulangan. Ang lahat ng piraso ng palaisipan, ang kantang matagal na niyang kinalimutan, ang baul sa bodega, ang biglaang pagdating ni Liwayway, ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang larawang hindi niya inaasahan at hindi niya gustong makita. Ang mga salita ng investigador ay parang mga pako na ibinaon sa pandinig ni Alon. Dahlia, di Makulangan. Yaya, pagnanakaw. Biglang nagliwanag ang lahat sa isang nakakasilaw na pagsabog. Ang oyayi, ang baul, ang pamilyar na apelyido. Hindi ito nagkataon lamang. Ito ay isang multo mula sa nakaraan na bumalik upang singilin siya. Isang alaala ang sumagi sa kanyang isipan. Isang maliit na susi. Isang susi na may kakaibang disenyo na laging nakasabit sa lumang lalagyan ng alahas ng kanyang ina, si Doña Esmeralda. Susi sa mga alaala. Iyon ang tawag dito ng kanyang ina. Isang biro na ngayon ay may nakatatakot na kahulugan. Halos takbuhin niya ang pasilyo patungo sa lumang silid ng kanyang ina. Hindi na niya ito pinapansin. Binuksan niya ang antigong aparador at sa ilalim ng mga luma at mamahaling seda, natagpuan niya ang isang maliit na kahon. Nandoon nga ang maliit at kulay tanso na susi. Hawak ang susi na tila ito'y isang mainit na bakal. Nagmamadali siyang bumalik sa bodega. Hindi niya alintana ang dilim o ang alikabok. Ang tanging nasa isip niya ay ang baul. Ang susi ay pumasok ng perpekto sa kandado. Sa isang malutong na klik, bumukas ito. Ang amoy ng nakaraan, isang pinaghalong amoy ng lumang tela at lavender ang sumalubong sa kanya. Nanginginig ang kamay na inangat niya ang takip. Sa loob, hindi mga ninakaw na yaman ang kanyang nakita, kundi mga mumurahing kayamanan ng isang simpleng babae. Isang kumot ng sanggol na may burdang bulaklak. Isang maliit na rattle na gawa sa kawayan. Mga tuyong bulaklak na nakatali ng isang liston. At sa ilalim ng lahat, naroon ang 2 bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Una, isang kwintas. Isang mumurahing kwintas na may pekeng perlas. Ang mismong kwintas na ipinaratang ng kanyang ina na ninakaw ni Dahlia. Bakit ito narito kung ninakaw niya ito para ipagbili? At ang pangalawa, isang maliit at manipis na kwaderno. Isang talaarawan. Binuklat niya ito. Ang mga sulat ay kupas na, ngunit nababasa pa. Agosto 2. Unang araw ko sa hasyenda. Napakabait ng alaga ko, si Alon. Ang kanyang mga ngiti ay parang araw na sumisikat. Setyembre 5. Tinuruan ko si Alon ng oyayi na turo sa akin ni Inay. Iyon na ang paborito niyang kanta. Sabi niya, parang anghel daw ang boses ko. Napangiti ako. Oktubre 21. Malungkot si Alon. Nag-away na naman ang kanyang mga magulang. Dinala ko siya sa ilalim ng puno ng mangga at kinantahan hanggang sa makatulog. Sana, sa paglaki niya, mahanap niya ang kapayapaan. Bawat salita ay isang suntok sa sikmura ni Alon. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Ang babaeng ito, na ipininta ng kanyang ina, bilang isang masamang tao, ay walang ibang ginawa, kundi ang mahalin siya. Habang si Alon ay binubuklat ang nakaraan sa bodega, si Liwayway naman ay hindi mapakali sa kanyang silid. May kung anong humihila sa kanya. Isang alaala ng kanyang ina na nagsasabing may itinago itong isang bagay na mahalaga sa lumang kwarto ng mga katulong bago pa sila lumipat sa bago. Dahan-dahan siyang pumunta sa abandonadong bahagi ng mansyon kung nasaan
ang mga lumang silid, puno ng agiw at amoy ng kahalumigmigan ng lugar. Sa isang maliit na kwarto, may isang lumang papag at isang aparador na kinain na ng anay. Sa ilalim ng papag, may isang tabla sa sahig na medyo nakaangat. Ginamit niya ang kanyang mga daliri para buksan ito. Sa ilalim may isang maliit na metal na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, may ilang personal na gamit. Isang rosaryo, isang panyo na may burdang pangalan niya, at isang litrato. Isang kupas na litrato ng kanyang ina, si Dahlia, na masaya at mas bata pa. Ngunit ang nagpaiyak sa kanya ay ang nasa likod ng litrato, isang sulat kamay na pamilyar sa kanya. Para sa aking Alon, ang muntik kong sinag na nagbibigay liwanag sa aking madilim na mundo. Niyakap ni Liwayway ang litrato, ang sakit ng pangungulila at ang bigat ng kawalang katarungan ay dumagan sa kanyang dibdib. Hindi magnanakaw ang kanyang ina. Nagmahal lamang ito. Hindi na niya kinaya. Isinara ni Alon ang talaarawan at kinuha ang kanyang telepono. Dinial niya ang numero ng kanyang ina, si Doña Esmeralda, na kasalukuyang nasa Europa. Anak, napatawag ka? Masayang boses ng Doña sa kabilang linya. Inay, sabi ni Alon. Ang boses niya ay walang emosyon, ngunit puno ng bigat. Naalala mo pa ba si Dahlia di Makulangan? Natahimik sandali ang linya. Ang magnanakaw na yon, bakit mo naman naitanong? Binuksan ko ang baul niya, diretsong sabi ni Alon. Nakita ko ang talaarawan, ang kwintas. Alam ko na ang lahat. Ang katahimikan sa kabilang linya ay mas mabigat ngayon. Pagkatapos ng ilang sandali, isang malamig at walang pagsisising tawa ang narinig ni Alon. Talaga? At ano ngayon? Sabi ni Doña Esmeralda. She was getting too close to you, Alon. Masyado siyang naging kampante. She needed to know her place. Isang hamak na katulong lang siya. Ginawa ko lang ang nararapat para protektahan ka at ang pangalan ng pamilya natin. Walang pagsisisi, walang awa. Tila isang yelo ang bumaon sa puso ni Alon. Ang babaeng nagluwal sa kanya ay siya ring sumira sa buhay ng isang inosenteng tao. Ibinaba niya ang telepono. Hawak ang talaarawan, lumabas siya ng bodega at naglakad na parang isang zombie pabalik sa mansyon. Nakita niya si Liwayway sa pasilyo, nakatayo sa labas ng silid nito. Ang mga mata ay namumugto. Hawak nito sa kanyang kamay ang isang lumang litrato. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang nagsalita. Ngunit sa isang tingin lang, alam na nila pareho. Nakita ni Alon ang sakit sa mga mata ni Liwayway at nakita ni Liwayway ang matinding pagsisisi sa mga mata ni Alon. Dahan-dahan, itinaas ni Alon ang talaarawan. Isang tahimik na pag-amin sa lahat ng kasalanan ng kanyang pamilya. Bubuksan na sana ni Alon ang kanyang bibig para humingi ng tawad, isang tawad na alam niyang hindi sapat, ng isang boses ang bumasag sa kanilang sandali. Isang boses na malamig, matamis, at puno ng panunuya. Talagang nakakaantig. Wika ni Isla habang dahan-dahang lumabas mula sa dilim ng kabilang pasilyo, kung saan malinaw niyang narinig ang buong pag-uusap sa telepono. Isang mapaninlang na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nakakaiyak naman. Anak pala ng isang magnanakaw, ang babaeng pilit inaakit ang asawa ko para maghiganti. Para kay Isla, ang pagkakataon ay isang prutas na kailangang pitasin sa tamang panahon. At ang eksena sa pasilyo, ang basang mga mata ni Liwayway, ang nagkasalang mukha ni Alon, ay ang pinakahinog, pinakamatamis na prutas na nakita niya. Sa wakas, hawak na niya ang kutsilyo. Ang kailangan na lang niya ay itago ito sa likod ng isang ngiti. Hindi siya gumawa ng eksena ng gabing iyon. Hinayaan niya si Alon na malunod sa kanyang pagkakasala. Hinayaan niya si Liwayway na magdalamhati sa kanyang silid. Ang isang mangangaso ay marunong maghintay. Kinabukasan, isinuot niya ang kanyang pinakamabait na mukha
Isang ekspresyon ng maunawaing asawa at madamaying amo. Ipinatawag niya si Liwayway hindi sa sala o sa kusina, kundi sa pribadong hardin sa likod ng kanilang silid. Isang lugar na sagrado para sa kanya. Isang lugar na nagpapahiwatig ng pagtitiwala. Nadatnan niya si Liwayway na nakayuko, hindi makatingin ng diretsyo. Liwayway, panimula ni Isla. Ang boses niya ay kasing lambing ng seda. Maupo ka. Umupo ang dalaga sa isang silyang bakal. Ang mga kamay ay nasa ibabaw ng kanyang kandungan, nanginginig. Narinig ko ang lahat kagabi, sabi ni Isla, puno ng pekeng awa. Ang pag-uusap ni Alon sa telepono. Ang lahat. Hindi mo mailalarawan kung gaano ako nasasaktan para sa'yo at sa iyong ina. Nag-angat ng tingin si Liwayway. Ang mga mata ay puno ng gulat at pag-aalinlangan. Alam kong mahirap paniwalaan. Nagpatuloy si Igla. Pero hindi ako katulad ng biyenan ko. Ang ginawa niya sa nanay mo ay isang kasuklam-suklam na bagay. Isang kasalanan na kailanman ay hindi mababayaran. Dahan-dahan, inilabas ni Isla ang isang sobre mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa mesa. Isang makapal na sobre. Hindi ito kabayaran, Liwayway. Walang halaga ang kayang bumili sa dangal ng isang tao. Isipin mo na lang na ito ay isang tulong. Isang paraan para makapagsimula ka ng bagong buhay malayo sa lugar na ito na nagdulot sa inyo ng labis na sakit. Tiningnan ni Liwayway ang sobre pagkatapos ay umiling. Hindi ko po kailangan ng pera, ma'am. Ang gusto ko lang po ay malinis ang pangalan ng nanay ko. Ito na ang hinihintay ni Ayla. Isang perpektong sagot. Isang sagot na magagamit niya. Ngumiti siya. Naiintindihan ko at hinahangaan kita dahil diyan. Kinuha niya ang sobre. Kung gayon, kailangan nating gumawa ng paraan para makuha mo ang hustisya. Nang hapong iyon, muling ipinatawag ni Isla si Liwayway. Sa pagkakataong ito, sa kanyang pribadong sitting room. Isang silid na pinalamutian ng mga painting at porselana. Bago pumasok ang dalaga, maingat na pinindot ni Isla ang isang maliit na buton sa gilid ng isang eleganteng digital voice recorder na nakapatong sa kanyang mesa, nakatago sa likod ng isang florera. Maupo ka ulit, Hija, sabi ni Isla. Gusto kong malaman mo na kakampi mo ako. Nagsimula siyang magsalita. Ang bawat salita ay maingat na pinili para pukawin ang damdamin ni Liwayway. Hindi mo ba nararamdaman ang galit? Ang sakit? Isipin mo ang lahat ng pinagdaanan ng nanay mo. Namatay siyang dala-dala ang isang kasalanang hindi niya ginawa. Ang pamilyang ito, ang mga Montenegro, kinuha nila ang lahat mula sa inyo. Nakita ni Isla ang pagbabago sa mukha ni Liwayway. Ang lungkot ay napalitan ng isang bakas ng galit. Isang matuwid na galit. Hindi ka ba nagagalit? Giit ni Isla. Hindi mo ba gustong managot sila sa ginawa nila sa nanay mo? Sabihin mo sa akin, Liwayway, ano ang gusto mong mangyari? Sumagot si Liwayway. Ang boses ay nanginginig ngunit may bigat. Ang gusto ko lang po ay katarungan. Gusto kong malaman ng lahat na hindi magnanakaw ang nanay ko. Dapat nilang pagbayaran ang paninira nila sa kanya. Pagbayaran? Inulit ni Isla. Tila nag-iisip. Paano? Paano mo gustong pagbayaran nila? Hindi ko po alam. Nalilitong sabi ni Liwayway. Gusto kong ibalik nila ang dangal na kinuha nila. Gusto kong maranasan nila kahit kaunti lang ang sakit na dinanas namin. Gusto kong makuha ang hustisya para sa nanay ko. Para kay Isla, sapat na yon. Ang mga salitang pagbayaran, sakit, makuha, perpekto. Kinabukasan, nagpanggap siyang tumawag sa isang abogado habang naroon si Liwayway. Yes, attorney. I want to help her get what she deserves. Full compensation. Everything that was taken from her. Ang huling piraso ng kanyang plano ay ang paghihintay. Hinintay niya ang gabi
Kung kailan si Alon ay nasa kanyang opisina, nag-iisa at malalim ang iniisip. Kitang-kita niya sa mukha ng asawa ang pagkakonsensya at ang namumuong pagtingin para kay Liwayway. Oras na para patayin ang damdaming iyon. Kumatok siya at pumasok. Dala ang isang tasa ng kape at ang kanyang pinaka-nag-aalalang mukha. Alon darling, malambing niyang sabi. Kanina pa kita pinagmamasdan. Alam kong nababagabag ka at lalo akong natatakot para sa'yo. Kumunot ang noo ni Alon. Anong ibig mong sabihin? Umupo si Isla sa silya sa harap niya. Natatandaan mo ba ang sinabi ko sa'yo noon na baka may ibang motibo si Liwayway? Huminga siya ng malalim. Sana pala, nagkamali ako. Pero, inilabas niya ang maliit na voice recorder. Kinausap ko siya, Alon. Sinubukan kong tulungan, pero ang narinig ko, natakot ako. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Liwayway ay umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina, ngunit iba na ito. Putol-putol. Bawat salita ay kinuha mula sa konteksto at pinagsama-sama para bumuo ng isang bagong, nakakatakot na katotohanan. Gusto kong pagbayaran nila. Pause, maranasan nila ang sakit. Pause, gusto kong makuha. Isang mas mahabang pause na tila nag-iisip ng masama. Ang lahat. Ipinatong ni Isla ang kanyang kamay sa braso ni Alon na ngayon ay naninigas. Nakikita mo na ba, Alon? Hindi katarungan ang habol niya. Pera. At paghihiganti. Ginagamit ka lang niya. Ginagamit niya si Sinag. At hindi ako papayag na saktan niya ang pamilya ko. Tumingin si Alon sa kanya. Pagkatapos ay sa recorder. Ang pagkakasala sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang pamilyar na damdamin. Ang malamig at matalim na yelo ng pagdududa. At ngayon, ng isang matinding pagtataksil. Ang tunog mula sa voice recorder ay parang lason na dahan-dahang gumapang sa bawat ugat sa katawan ni Alon. Pinapatay ang anumang natitirang init at pagtitiwala na nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Ang pagkakasala na naramdaman niya para sa kasalanan ng kanyang ina ay biglang nag-iba ng anyo. Naging kahihiyan ito, kahihiyan dahil sa pagiging isang hangal. Muntik na siyang magpalinlang. Pinindot niya ang intercom, ang daliri ay matigas at walang panginginig. Puntahan mo si Liwayway, utos niya sa kasambahay. Sabihin mo, pumunta siya sa opisina ko, ngayon din. Ilang minuto lang, kumatok si Liwayway sa pinto. Sir Alon, pinapatawag niyo raw po ako? Ang boses niya ay mahinahon pa rin. May bahid ng pag-aalala. Hindi niya alam na papasok siya sa isang bitag. Pumasok ka. Isara mo ang pinto, sabi ni Alon. Hindi man lang nag-aangat ng tingin mula sa kanyang lamesa. Naramdaman ni Liwayway ang biglang paglamig ng hangin sa silid. Sumunod siya. Nang makaharap niya si Alon, nakita niya ang isang estranghero. Ang mga matang minsay nagpakita ng kislap ng paghanga ay ngayon, 2 piraso ng madilim at walang buhay na bato. Walang salitang sinabi si Alon. Itinuro lang niya ang voice recorder sa lamesa at pinindot ang play. Umalingaw-ngaw sa silid ang boses ni Liwayway, ngunit ito'y isang halimaw na binuo mula sa mga pinutol na piraso ng kanyang sariling mga salita. Gusto kong pagbayaran nila. Pause. Maranasan nila ang sakit. Pause. Gusto kong makuha. Isang mas mahabang pause. Ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Liwayway. Napailing siya. Hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Sir? Hindi po yan ang ibig kong sabihin. Pinutol po yan. Kinausap po ako ni Ma'am Isla. Huwag mo nang isama ang asawa ko rito. Putol ni Alon. Ang boses ay kasing talim ng bubog. Sa wakas ay tumingin siya sa kanya, ngunit ang tingin niya ay tumatagos lang na para bang isa siyang basurang kailangang itapon. Huwag ka nang magpanggap, Liwayway.
Narinig ko na ang lahat ng kailangan kong marinig. Pero sir, hindi totoo yan. Nagsimula ng mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Pinag-uusapan po namin ang katarungan para sa nanay ko. Hindi po pera ang habol ko. Maniwala po kayo sa akin. Tumayo si Alon, dahan-dahan, na parang isang hukom na maglalabas na ng kanyang sentensya. Naglakad siya papunta sa isang malaking painting sa pader. Itinulak ito ng bahagya para ipakita ang isang safe na nakatago sa likod. Pinihit niya ang kombinasyon, binuksan ito, at kumuha ng isang makapal na bungkos ng pera. Bumalik siya sa harap ni Liwayway na ngayon ay humahagulgol na. Ang bawat hikbi niya ay hindi awa ang idinulot kay Amalon, kundi inis. Para sa kanya, ito ay bahagi ng isang napakagaling na pag-arte. Ito ba? Tanong niya. Iwinawas-iwas ang pera sa harap ng mukha ng dalaga. Ito ba ang katarungan na hinahanap mo? Ito ba ang lahat na gusto mong makuha? Hindi makasagot si Liwayway. Tanging mga hikbi lang ang lumalabas sa kanyang bibig. Sige, sabi ni Alon sa isang nakakainsultong tono. Kung ito ang gusto mo, heto. At sa isang marahas na galaw, inihagis niya ang bungkus ng pera sa paanan ni Liwayway. Ang mga papel na 1,000 ay kumalat sa sahig na parang mga tuyong dahon, isang simbolo ng kanyang durog na pagkatao. Iyan ba ang halaga ng sakit na dinanas ninyo? Patuloy niya, bawat salita ay isang dagdag na sampal. Kunin mo ang lahat ng yan at umalis ka na sa pamamahay ko. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Sa gitna ng lahat ng sigawan at iyakan, bumukas ng bahagya ang pinto. Si Sinag. Nakatayo siya roon, maliit at nag-iisa. Narinig niya ang lahat. Nakita niya ang kanyang ama na sumisigaw at ang kanyang liway na umiiyak sa sahig na papaligiran ng pera. Ang mga mata ng bata ay napuno ng isang takot na hindi pa kailanman nakita ni Alon. At pagkatapos, isang tunog ang lumabas sa bibig ni Sinag, isang tunog na hindi narinig ni Alon sa loob ng maraming buwan. Hindi isang salita, kundi isang nakakapunit pusong sigaw ng pagtangis. Wah! Tumakbo ang bata. Hindi papunta sa kanyang ama, kundi papunta kay Liwayway. Niyakap niya ng mahigpit ang binti ng dalaga na parang ito ang kanyang tanging kanlungan sa gitna ng isang malakas na bagyo. Yaya, Yaya. Bulong nito habang umiiyak. Natigilan si Alon. Sa isang sandali, gumuho ang kanyang galit. Nakita niya ang ginawa niya. Sinaktan niya hindi lang ang babae, kundi pati na rin ang sarili niyang anak. Ngunit ang laso ng pagtataksil ay mas malakas. Ang kahinaan ay kailangan niyang burahin. Lumapit siya at marahas na hinila si Sinag palayo sa pagkakayakap nito kay Liwayway. Huwag mo siyang hahawakan. Sigaw niya, mas para sa sarili niya kaysa kay Liwayway. Sir, parang awa niyo na. Huwag niyong saktan ng bata. Pagmamakaawa ni Liwayway, ngunit hindi na siya nakinig. Binuhat niya ang nagwawalang si Sinag. Tumingin siya sa pinto. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng walang awang galit. Guardia! Sigaw niya. Ang boses ay dumagundong sa buong pasilyo. Mga gwardiya! Palabasin niyo ang babaeng yan sa pamamahay ko. Ngayon din, walang salitang kayang ilarawan ang kahihiyan na naramdaman ni Liwayway habang kinakaladkad siya ng 2 gwardiya palabas ng opisina ni Alon. Ang mga pera sa sahig ay tila mga matang mapanghusga na nakatitig sa kanya. Ang pag-iyak ni Sinag, na pilit na kinukuha mula sa kanyang ama, ay parang mga punyal na tumatarak sa kanyang puso. Ang bawat hakbang palabas ng mansyon ay tila pagtapak sa nagbabagang uling. Ang mga kasambahay na dating ngumingiti sa kanya ay ngayon nakayuko lang, hindi makatingin. Ang ilan ay may bakas ng awa. Ang iba ay may takot. Siya na ngayon ang bagong kwento, ang bagong babala, ang katulong na nagtangkang mangahas.
Nang bigyan siya ng ilang minuto para kunin ang kanyang mga gamit, wala siyang ibang kinuha kundi ang maliit na bayong na dala niya noong unang araw. Ang suot niyang uniforme ay tila isang kasuotan ng bilanggo. Habang papalabas siya sa malaking pinto ng Hacienda de la Esperanza, nagsimulang pumatak ang ulan. Sa una, mahinahon lang. Pagkatapos ay bumuhos ito ng malakas na parang nakikidalamhati ang langit sa kanya. Hindi siya sumilong. Hinayaan niyang basain ng ulan ang kanyang buhok, ang kanyang mukha, ang kanyang buong pagkatao, na para bang umaasa siyang mahuhugasan nito ang sakit at ang dungis na ibinato sa kanya. Kasaysayan. Ito ay kasaysayan na umuulit sa sarili nito. 20 taon na ang nakalipas. Ang kanyang ina ay pinalabas din sa malaking tarangkahang iyon. Dala-dala ang isang kasalanang hindi niya ginawa. Ngayon, siya naman, ang anak ng magnanakaw na pinaratangan ding magnanakaw ng pangarap at pagtitiwala. Nakarating siya sa Baryo Amihan na basang-basa at walang buhay sa mga mata. Ang amoy ng dagat at ang init ng pagtanggap ng kanyang mga kaibigan ay hindi sapat para punan ang malaking butas na iniwan ng hasyenda sa kanyang puso. Samantala, sa pag-alis ni Liwayway, tila umalis na rin ang liwanag sa Hacienda de la Esperanza. Ang katahimikan na bumalik ay hindi na payapa. Ito ay isang katahimikang mabigat, nakakabingi at puno ng lumbay. Si Sinag, na sa wakas ay natagpuan na ang kanyang tinig, ay muling naging pipi. Ngunit mas malala pa ngayon. Hindi na lang siya tumatangging kumain. Tinalikuran na niya ang mundo. Maghapon siyang nakahiga sa kanyang kama, nakaharap sa pader. Hindi kumikilos, hindi tumutugon. Ang tanging kinakausap niya ay ang munting halaman ng mirasol na itinanim nila ni Liwayway sa hardin. Ipinakuha niya ito sa isang katulong at ngayon ay nasa tabi na ng kanyang kama. Kinakausap niya ito sa pamamagitan ng kanyang mga daliri. Hinahaplos ang mga dahon na parang balat ng kanyang nawawalang yaya. Si Alon naman ay nagkulong sa kanyang opisina. Ngunit hindi na mga papeles ang kanyang kaharap, kundi isang bote ng mamahaling whiskey at ang monitor ng CCTV. Ang screen na dating nagpapakita ng masasayang sandali ni Liwayway at Sinag sa hardin ay ngayon walang laman. Isang blangkong paalala ng kanyang malaking pagkakamali. Ang mamahaling whiskey ay dumaloy sa kanyang lalamunan, ngunit hindi nito kayang patayin ang imahe ng umiiyak na mukha ni Liwayway o ang takot sa mga mata ng sarili niyang anak. Ang bawat hikbi ni Liwayway ay umuulit sa kanyang isipan, kasabay ng mga salita sa talaarawan ni Dahlia. Nagtaksil siya hindi lang sa isang babae, kundi sa alaala ng nag-iisang taong nagbigay sa kanya ng tunay na pagmamahal noong bata pa siya. Pumasok si Ayla. May dalang pagkain at may suot na maskara ng pag-aalala. "Darling, you need to eat. Hindi maganda yan sa'yo. Don't worry about Sinag. He's just throwing a tantrum. He'll get over it." Tumingin si Alon sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita niya ito ng malinaw. Sa likod ng pekeng pag-aalala, may isang kislap sa mga mata ni Isla, isang kislap ng tagumpay, isang kasiyahan na sa wakas ay naibalik na sa dati ang lahat, na siya na ulit ang reyna ng kanyang malamig na kaharian. "Lumabas ka," sabi ni Alon. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng panganib. "Alon, sinabi kong lumabas ka." Sigawin niya at ibinato ang baso sa pader na nabasag sa libu-libong piraso, katulad ng kanyang mundo. Lumipas ang 2 araw na parang isang masamang panaginip. Si Liwayway ay nasa Baryo Amihan, nagpapagaling ng kanyang sugatang puso. Si Alon ay lasing sa kanyang opisina. At si Sinag ay unti-unting nanghihina. Isang gabi, habang nakatitig si Alon sa blangkong monitor, biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang pribadong numero ng doktor ng pamilya. "Mr. Montenegro," sabi ng boses sa kabilang linya. Hindi na kalmado, kundi puno ng pag-aalala.
kailangan ninyong pumunta sa silid ni Sinag ngayon din. Bakit? Anong nangyayari? Tanong ni Alon. Biglang nahimasmasan. Mataas po ang lagnat niya. Halos hindi na po humihinga. At hindi po siya tumutugon sa kahit anong stimulus. Kailangan na nating dalhin ang bata sa ospital. Agad-agad. Ang mga pader ng pribadong silid sa ospital ay puti at walang buhay. Ang tanging tunog ay ang ritmikong pag-beep ng heart monitor, isang nakakabingging paalala sa bawat tibok ng pusong pinahihirapan niya. Para kay Alon, ang bawat beep ay isang akusasyon. Kasalanan mo. Kasalanan mo. Kasalanan mo. Nakatayo siya sa tabi ng kama, isang multo sa sarili niyang trahedya. Nakatingin siya sa kanyang anak na si Sinag na natutulog ng mahimbing dahil sa gamot. Ang mukha ay maputla at ang paghinga ay mababaw. Ang maliit na kamay nito ay may nakakabit na IV drip. Sa tabi ng kama, sa isang maliit na mesa, naroon ang halaman ng mirasol. Ang mga dahon nito ay bahagyang nalalanta na rin. Tila nakikiramay sa kalagayan ng kanyang munting hardinero. Lumapit ang isang nurse. "Sir," sabi po ng doktor, "makakatulong daw po kung may mga pamilyar na gamit ang bata rito. Isang paboritong kumot o damit para po maramdaman niyang ligtas siya paggising niya." Tumango lang si Alon, hindi makapagsalita. Isang pamilyar na gamit. Isang bagay na magbibigay ligtas. Ironiko. Siya ang ama, ang dapat na maging simbolo ng kaligtasan, ngunit siya ang naging bagyo na sumira sa lahat. Nagmaneho siya pabalik sa hasyenda na ngayon ay tila isang malaking mausoleo. Walang buhay, walang kulay. Dumiretso siya sa silid ni Sinag para kumuha ng damit, ngunit naalala niyang ang mga paboritong pajama ng bata ay nasa aparador sa master's bedroom, kung saan ito nilalagay ni Liwayway pagkatapos labhan. Pagpasok niya sa kanilang silid ni Isla, sinalubong siya ng amoy ng mamahaling pabango ng kanyang asawa. Isang amoy na dating nagpapaalala sa kanya ng karangyaan, ngunit ngayon ay parang amoy ng kasinungalingan. Binuksan niya ang malaking aparador. Sa isang bahagi ay naroon nga ang mga damit ni Sinag. Kumuha siya ng isang pares ng pajama, ngunit habang isinasara niya ang pinto, may nahagip ang kanyang mata. Isang drawer na laging nakalock. Ang drawer ni Ayla. Ngayon, bahagya itong nakabukas. Dahil sa pagmamadali, marahil ay nakalimutan nitong isara. Itutulak na sana niya ito nang may makita siyang isang sulok ng isang Manila folder na nakausli. Dahil sa isang impulsong hindi niya maintindihan, hinila niya ito. Isang simpleng folder. Walang nakasulat sa labas, ngunit mabigat ito. Puno ng mga dokumento. Binuksan niya. Ang unang pahina ay isang papel na may selyo ng isang law firm. Ang mga salita sa itaas ay tila tumalon at sumampal sa kanya. Deed of Adoption. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Adopting parents. Alon R. Montenegro. Isla S. Fuentebella Montenegro, child. John Doe. Foundling. Estimated to be 3 days old upon discovery. To be legally renamed Sinag Fuentebella Montenegro. Binitawan niya ang folder. Ang mga papeles ay kumalat sa sahig na parang mga tuyong dahon sa taglagas. Ang bawat salita ay isang pako na lalong ibinabaon sa kanyang puso. Hindi totoo to. Ngunit sa pagtanggi ng kanyang isip, ang kanyang puso ay nagsimulang magkabit-kabit ng mga alaala. Isang mabilis na montage ng mga eksena ang dumaan sa kanyang isipan. Ang pagkairita sa mukha ni Isla tuwing yayakap si Sinag. Ang palagi nitong pag-alis para sa mga spa treatment at charity events sa halip na samahan ng bata. Ang pagtawag nito kay Sinag na ang batang iyan sa tuwing nag-aaway sila. Ang kanyang sinabi sa telepono noong araw na dumating si Liwayway. Huwag nating hayaang kontrolin ng isang bata
ang buong buhay natin. Hindi iyon salita ng isang ina. Iyon ay salita ng isang taong nakikita ang bata bilang isang responsibilidad, isang obligasyon, isang hadlang, lahat ng mga maliliit na piraso ng palaisipan na dati binaliwala niya ay ngayon, bumubuo ng isang napakalaki at nakakatakot na larawan ng panlilinlang. Paano? Paano ito nangyari? Naalala niya ang isang taon na palaging nasa ibang bansa, si Isla, para sa isang experimental fertility treatment. Doon ba? Yun ba ang malaking kasinungalingan? Ang bata, ang anak niya, ang anak na akala niya ay kadugo niya, ay hindi anak ni Isla. At ang mas masakit, hindi man lang nito nagawang mahalin ang isang inosenteng anghel. Ang lahat ng pag-aalala ni Isla ay hindi para sa kalusugan ni Sinag, kundi para sa pagpapanatili ng perpektong fatsyada ng pamilya Montenegro. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya, mas matindi pa sa naramdaman niya para kay Liwayway at sa ina nito. Dahil sa pagkakataong ito, ang biktima ay ang sarili niyang anak. Ang batang 2 buwang, tumangging kumain ay hindi nagre-rebelde. Humihingi ito ng tulong. Umiiyak ito sa paraang alam niya. Sumisigaw sa katahimikan na may kulang, na ang pagmamahal na nararamdaman niya mula sa ina ay peke. At si Liwayway? Ang dalisay at walang halong pagmamahal na ipinakita ni Liwayway kay Sinag ay hindi pag-arte. Ito ay totoo. Ito ang bagay na hinahanap-hanap ng bata. Ito ang bagay na kinuha niya mula sa kanyang anak. Bigla, isang ala-ala ang muling pumasok sa kanyang isipan. Mas malinaw ngayon. Ang Oyayi. Ang kantang iyon. Hindi lang yon basta isang kanta. Naalala niya ang mga salita sa likod ng litrato na nakita niya kay Liwayway noong gabing iyon. Para sa aking alon, ang muntikong sinag na nagbibigay liwanag sa aking madilim na mundo. Ang kanyang yaya, si Dahlia, ay tinawag siyang Sinag. Isang sinag ng liwanag. Ngayon, ang anak niya ay nagngangalang Sinag. Hindi ito isang paghihiganti. Ito ay isang pamana. Ipinasa ni Dahlia ang pagmamahal na iyon sa kanyang anak na si Liwayway, at si Liwayway naman, dala ng tadhana, ay ibinigay ang pagmamahal na iyon sa kanyang anak na si Sinag. Isang pag-ibig na lumagpas sa panahon at kasinungalingan. Dinampot niya ang kanyang telepono mula sa bulsa. Ang mga kamay niya ay hindi na nanginginig sa galit o pagsisisi, kundi sa isang matibay at malamig na determinasyon. Dinial niya ang numero ni Isla. "Hello, darling?" Sagot nito. Ang boses ay parang musika sa kanyang pandinig kanina. Ngunit ngayon ay parang tunog ng isang ahas. "Nasaan ka?" tanong ni Alon. Ang boses ay kalmado, ngunit may panganib na nakatago sa ilalim nito. "Nasa isang charity dinner, of course, for the children. Kailangang ipakita ang suporta ng pamilya natin." Sagot nito. Puno ng kabanalan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Alon. "For the children," ulit niya. "Magaling. Pagkatapos mo riyan, dumiretso ka sa ospital." "Sa ospital? Bakit? May nangyari ba kay Sinag?" May bahid ng pagkataranta sa boses nito. Ngunit alam na ngayon ni Alon na ito ay takot, hindi pag-aalala. Takot na masira ang kanyang perpektong mundo. "Oo," sagot ni Alon. "May nangyari at kailangan nating mag-usap." Hindi na niya hinintay ang sagot. Ibinaba niya ang telepono. Kinuha niya ang mga papeles ng pag-aampon at ang pajama ni Sinag. "Kailangan nating mag-usap," bulong niya sa sarili. "Tungkol sa anak." Ang pasilyo ng ospital ay naging isang arena. Hinintay ni Alon si Isla, hindi sa loob ng silid ni Sinag, kundi sa isang maliit at pribadong waiting room sa dulo ng hallway. Ayaw niyang marumihan ng kanilang kasinungalingan ang huling kanlungan ng kanyang anak. Dumating si Isla, dala-dala ang kanyang perpektong postura at ang kanyang mukha ng isang nag-aalalang ina. Nakasuot pa ito ng isang mamahaling evening gown, kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw ng ospital.
Isang anghel na bumaba sa isang impyerno. Alon, anong nangyari? Tanong nito. Ang boses ay puno ng drama. Kamusta si Sinag? Ang doktor? Anong sabi nila? Hindi sumagot si Alon. Tahimik lang siyang nakatayo, hinahayaan ang katahimikan na maging isang tabing na bakal sa pagitan nila. Sa ibabaw ng mesa sa gitna ng silid, nakalatag ang isang bagay, ang Manila folder. Napansin ito ni Isla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng bahagya at sa isang iglap, nawala ang lahat ng kulay sa kanyang perpektong mukha. Ano yan? Alam mo kung ano yan, Isla? Sabi ni Alon. Ang boses ay kalmado ngunit nakakamatay. Bawat salita ay tila isang patak ng asido. Binabati kita. Isang napakagaling na pagtatanghal sa loob ng 5 taon na panindigan mo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Mabilis niyang sagot, ngunit ang panginginig sa kanyang boses ay isang pag-amin. Talaga? Dahan-dahang lumapit si Alon. Bawat hakbang ay mabigat. Hindi mo alam? Kung gayon, ipapaalala ko sa'yo. Kinuha niya ang isang papel mula sa folder. Deed of Adoption. John Doe. Foundling. Naalala mo na ba? Sinubukang bawiin ni Isla ang kanyang composure. Alon, let me explain. Ginawa ko yon para sa tin. Para sa pamilya natin. Hindi ako magkaanak. At alam kong kailangan mo ng tagapagmana. Iyon lang ang paraan. Isang tawa, isang tuyo, at walang buhay na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Alon. Para sa tin o para sa'yo? Para mapanatili ang pangalan mo bilang Mrs. Montenegro? Para hindi ka mapahiya sa mga kaibigan mo? Para hindi ka mawalan ng mana mula sa pamilya mo? Gumuho ang mundo ni Isla. Ang mga pader na maingat niyang itinayo sa loob ng maraming taon ay ngayon binabagsak ng kanyang sariling asawa, ladrilyo, bawat ladrilyo. Ang takot na matagal na niyang itinatago ay ngayon, umaakyat sa kanyang lalamunan na parang isang mapait na apdo. Hindi mo naiintindihan. Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag na. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang maging isang Fuentebella na hindi kayang magbigay ng anak sa isang Montenegro. Ang kahihiyan, ang pressure, ginawa ko ang lahat para sa pangalang ito. Pangalan? Ulit ni Alon. Pangalan ang mas mahalaga sa'yo kaysa sa isang inosenteng bata? 5 taon, Isla. 5 taon mo siyang itinuring na parang isang palamuti sa bahay. Isang aksesorya para makumpleto ang imahe mo. At sa sandaling iyon, isang bagay sa loob ni Isla ang sumabog. Ang lahat ng kanyang pinigil na galit, pagkabigo, at pagkasuklam ay bumulwak na parang isang bulkan. Ang maskara ng kabutihan ay tuluyan ng nalaglag, inilalantad ang halimaw sa ilalim nito. Oo, umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa pasilyo. Oo, isang palamuti. Dahil sa tuwing tinitingnan ko siya, ano sa tingin mo ang nakikita ko? Nakikita ko ang kabiguan ko, isang paalala na hindi ako sapat, na hindi ako isang tunay na babae. At pagkatapos, darating ang isang hamak na probinsya ng katulong at sa isang iglap, nakuha niya ang lahat ng pagmamahal na dapat ay sakin. Ang pagtingin mo, ang pagyakap ng batang yan. Oo, ginawa ko ang lahat para paalisin siya. I recorded her. I cut the words. I framed her. At gagawin ko ulit kung kinakailangan. Inamin niya ang lahat. Sa wakas, malaya na siya sa bigat ng kanyang mga kasinungalingan. Ngunit ang kalayaan ay may kasamang pagkasira. Nakatayo lang si Alon. Tinatanggap ang bawat salitang ibinabato sa kanya. Walang gulat, walang galit. Tanging isang malalim at nakakapanghinang kalungkutan. Ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng inaakala niyang kapareha niya sa buhay ay isang estranghera pala. Hinintay niyang matapos ang kanyang pagwawala. Nang humihingal na ito, ang kanyang makeup ay basag na dahil sa luha ng galit. Nagsalita si Elon sa huling pagkakataon. Tapos ka na ba? Tanong niya.
Ang boses ay kalmado na. Dahil ako, tapos na rin. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Ayla. At sa pagkakataong ito, wala nang natirang pagmamahal o awa. Hindi mo kailanman minahal ang batang yan. At sa tingin ko, hindi mo rin ako kailanman minahal. Minahal mo lang ang pangalang Montenegro at ang lahat ng kaakibat nito. Tumalikod siya. Bukas na bukas, tatawagan ko ang abogado ko. Magsasampa ako ng annulment at kukunin ko ang sole custody kay Sinag, ang anak ko. Naglakad siya palayo. Bawat hakbang ay isang paglaya mula sa isang 5 taong kasinungalingan. Hindi na niya narinig ang pagtawag ni Ayla. Ang tanging gusto niya ay bumalik sa silid ng kanyang anak. Pagpasok niya, nakita niya ang isang nurse na inaayos ang kumot ni Sinag. Ngumiti ang nurse sa kanya. Nagising po siya kanina, sir. May hinahanap. Sino no? Tanong ni Alon. Isang pangalan po ang binulong niya bago siya nakatulog ulit, sabi ng nurse. Sabi niya po, Liway. Tumango si Alon. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngayon, alam na niya ang kailangan niyang gawin. Kinuha niya ang kanyang telepono. Sa contact list, hinanap niya ang numerong ibinigay sa kanya ng kanyang investigador. Isang numerong nakarehistro sa isang maliit na tindahan sa Baryo Amihan. Nagdial siya. Ang kanyang puso ay puno ng takot sa pagtanggi, ngunit mas puno ng isang maliit at nanginginig na pag-asa. Kailangan niyang ayusin ito. Hindi lang para sa kanyang anak, kundi para sa sarili niya. At para sa babaeng sinaktan niya ng lubos. Nagring ang telepono. Naghihintay siya. Ang dagat ay naging kanlungan ni Liwayway. Sa loob ng halos 1 linggo, doon niya ibinubuhos ang kanyang mga luha at hinahayaang ang alon ang humugas sa kanyang mga sugat. Ang bawat paghampas ng alon sa dalampasigan ay tila isang bulong ng pag-asa, isang paalala na ang lahat ng sakit ay lilipas din. Pinatawad na niya si Alon, hindi dahil madali, kundi dahil iyon ang tanging paraan para mapalaya ang sarili niya. Pinatawad na niya ang mga Montenegro, hindi para sa kanila, kundi para sa kapayapaan ng kaluluwa ng kanyang ina. Isang hapon, habang nakaupo siya sa buhanginan at pinapanood ang papalubog na araw, isang anino ang tumabon sa kanya. Nang mag-angat siya ng tingin, ang puso niya ay biglang tumigil sa pagtibok. Si Alon, nakatayo sa kanyang harapan. Mas payat, mas magulo ang buhok, at ang mga mata ay may malalim na lungkot na hindi niya pa nakikita dati. Wala na ang aroganteng amo, wala na ang makapangyarihang negosyante. Ang nasa harap niya ay isang lalaking lugmok at wasak, walang nagsalita. Tanging ang tunog lang ng alon ang maririnig. Si Alon ang unang bumasag sa katahimikan. Liwayway, sabi niya. Ang pangalan niya ay tila isang dasal sa mga labi nito. Tumayo si Liwayway, pinagpagan ng buhangin sa kanyang bestida. Anong ginagawa mo rito, sir? Tanong niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may distansya. Huwag mo na akong tawaging sir, sabi ni Alon. Alon, tawagin mo akong Alon. Bawat kilometrong tinahak niya papunta sa Baryo Amihan ay isang paglalakbay papasok sa kanyang sarili. Inihanda niya ang kanyang sarili sa lahat ng posibleng reaksyon. Galit, sigaw, pagtataboy. Lahat ng iyon ay tatanggapin niya. Lahat ng iyon ay nararapat sa kanya. Ngunit ang kalmadong pagtanggap ni Liwayway ay mas masakit pa sa anumang sampal. Nakita niya sa mga mata nito ang peklat na iniwan niya. Gusto kong humingi ng tawad, panimulan niya. Ang mga salita ay mahirap, ngunit kailangang lumabas. Pero alam kong hindi sapat ang sorry. Walang salita ang kayang burahin ang sakit na idinulot ko sa'yo at sa alaala ng nanay mo. Naging duwag ako, liwayway, naging bulag. Nagpadala ako sa kasinungalingan dahil mas madaling paniwalaan iyon kaysa harapin ang katotohanan. Ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol kay Ihla, ang tungkol sa adoption,
Ang tungkol sa pag-amin nito sa ospital, ang tungkol kay Sinag. Nasa ospital pa rin siya. Sabi niya, ang boses ay nabasag. Okay na siya pero hinahanap ka niya. Ikaw ang laging binabanggit niya. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Liwayway. Ang distansya ay napalitan ng pag-aalala. Ang puso ng isang ina ay laging mas malakas kaysa sa sakit ng isang nasaktang babae. Hindi ako naparito para hilingin sa iyong bumalik bilang yaya. Paglilinaw ni Alon, tinitingnan niya ito ng diretso sa mga mata, inilalantad ang lahat ng kahinaan sa kanyang kaluluwa. Naparito ako para humingi ng isa pang pagkakataon. Isang pagkakataon na itama ang lahat. Isang pagkakataon na bumuo ng isang tunay na pamilya para kay Sinag. Isang pamilyang hindi nakabase sa kayamanan o sa pangalan, kundi sa pagmamahal at katotohanan. Lumapit siya ng isang hakbang. Nasaktan kita, Liwayway, at habang buhay kong pagsisisihan yon. Pero kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, gusto kong ipakita sa inyo ni Sinag, kung sino talaga ang tunay na Alon. Ang Alon na natutong magmahal dahil sa isang simpleng oyayi. Tumingin si Liwayway sa papalubog na araw. Ang kulay kahel na liwanag ay nagbigay ng kakaibang init sa kanyang mukha. Naalala niya ang sinabi niya kay Sinag sa hardin. Ang pagtatanim daw ay parang pag-aalaga ng pag-asa. Kahit gaano katuyot ang lupa, basta't didiligan mo ng pagmamahal, may tutubo at mamumulaklak. Ang lalaking nasa harap niya ay isang tuyot na lupa. Ngunit sa mga mata nito, nakikita niya ang isang buto ng pagsisisi, isang buto ng pag-asa. Ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa'yo. Mahina niyang sabi, inuulit ang mga salitang laging sinasabi ng kanyang ina. Ito ay para sa sarili mo, para makalaya ka. Tumingin siya kay Elon. Matagal na kitang pinatawad, Elon. At sa pagbanggit niya ng pangalan nito, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elon. Isang tunay na ngiti na ngayon lang nakita ni Liwayway. Pero ang pagtitiwala, dagdag niya, ay ibang usapan. Hayaan mong ang panahon ang maghilom sa lahat. Tumango si Alon. Maghihintay ako kahit gaano katagal. Tumingin si Liwayway sa malayo, sa direksyon ng syudad kung nasaan ang isang batang naghihintay. Ang bata, sabi niya, kailangan niya tayo. Ilang buwan ang lumipas, ang Hacienda de la Esperanza ay unti-unti nang nagbabago. Wala na ang malamig at malungkot na aura nito. Ang mga bintana ay lagi nang bukas. Hinahayaang pumasok ang sinag ng araw. Sa hardin, sa plat ng lupa kung saan dating may mga tuyong damo, ngayon ay may isang hanay ng mga matatayog at nagniningning na mirasol. Sa gitna nito, isang batang lalaki ang masayang tumatakbo. Ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa hangin. Hinahabol niya ang isang babae, si Liwayway, na tumatawa rin. Naupo sila sa damuhan at niyakap ng bata ang kanyang yaya nanay. Sa di kalayuan, nakatayo ang isang lalaki, si Alon, na nakasandal sa puno ng mangga. Hindi na siya nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang simpleng polo shirt at pantalon. Pinapanood niya ang kanyang mag-ina. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman sa mundo. Lumapit siya at umupo sa tabi nila. Inakbayan niya si Liwayway at ginulo niya ang buhok ni Sinag. Hindi pa perpekto ang lahat. May mga peklat pa rin. May mga araw na mahirap. Ngunit magkakasama nilang hinaharap ang bawat umaga. Hindi na ito ang Hacienda de la Esperanza, ang trangko ng pag-asa. Ito na ngayon ang kanilang tahanan. Isang tahanan na itinayo mula sa mga durog na piraso ng nakaraan at diniligan ng pagpapatawad, pagtitiwala at isang pag-ibig na kasing dalisay ng isang himig mula sa nakaraan. Ang Liwayway, ang bukang Liwayway, ay tuluyan ng sumikat sa kanilang mga buhay. At dito nagtatapos ang kwento ni na Alon, Liwayway, at ng munting si Sinag,
Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na liwanag ay laging matatagpuan sa pagpapatawad at pagmamahal. Mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagsama sa akin, sa bawat kabanata, sa bawat pagpatak ng luha, at sa bawat pagsibol ng pag-asa. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paalala na tayong lahat, mayaman man o mahirap, ay may mga sugat na kailangang hilumin at may mga kasalanang kailangang patawarin. Naway ang kwento ni na Alon at Liwayway ay mag-iwan sa ating mga puso ng isang mahalagang aral na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa kapayapaan ng kalooban, na ang pinakamalakas na pundasyon ng isang pamilya ay hindi perpektong imahe, kundi ang katatagan ng pagpapatawad. At higit sa lahat, na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na bukang liwayway. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang pinakapumukaw sa inyong damdamin? Sa anong bahagi ng kanilang paglalakbay kayo pinaka-nakaugnay? Ang inyong mga saloobin ay mahalaga sa akin. Maraming salamat muli. At hanggang sa ating susunod na pagkikita sa panibagong kwento ng buhay at pag-ibig.